God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Life and Grace. And we are welcoming you to our mini-series na atin pong inumpisahan ng mga nakakaraang linggo. And I hope na susundan niyo po ito. Nandito po tayo, pinag-usapan po natin ang 4 essential elements of Christian maturity. Pinag-uusapan po natin ang paglagong Kristiyano. Na tayo po mga Kristiyano, nang tayo ay makakilala sa Panginoon, ay hindi ine-expect sa atin na manatili na lamang po tayong bata. Tayo po ay inaasahan na lumago sa atin pong pamumuhay Kristiyano hanggang sa ang target po natin ay makamukha tayo ng ating Panginoong Hesus sa ating pong pagkilos, sa ating pag-uugali, sa ating pananalita at sa ating pong pag-iisip. And so we are welcoming you because we are discussing essential elements of Christian maturity, and we are on our 3rd essential element. So far po, we have covered na number 1 po na pinag-usapan po natin is becoming a living sacrifice. Ito po yung patungkol po sa surrendered life. Alam niyo po, ang surrendered life, ang natural na bunga po nito ay maturity ng buhay. Dito po tayo nag-uumpisa kapag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, kagaya po ng sinasabi po ng Romans chapter 12, na i-offer natin ang ating mga katawan bilang mga haing buhay. Ang pangalawa pong pinag-usapan natin ay second essential element ng paglagong Kristiyano ay yung pong renew your mind. Ito po yung pagbabago ng isip. It is about knowing the truth of God's Word in order for His thinking. Yung kung isipan ng ating Panginoong Hesus ay maging kapareho ng ating kaisipan or makatulad tayo kung paano mag-isip ang Panginoon. So ngayon pong episode na ito ay pag-uusapan po natin yung pangatlo sa 4 essential element of Christian maturity. Ito po yung pangatlo, receive the Holy Spirit's power o ang pagtanggap ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. I want you to think about this. Please understand that no one can mature on their own. Wala pong sino man ang pupwedeng lumago sa kanyang pamumuhay Kristiyano nang sa kanyang sarili lamang. Despite our best intentions and sincerity ng atin po mga puso, ang mangyayari lamang po nito sa inyo ay you will only be attempting it out of your own flesh. Alam niyo po, isang araw ang Panginoong Hesus po ay, nung siya po ay naglalakad dito sa lupa at nagmi-ministeryo po, marami pong tao ang nagpasimulang maniwala sa Kanya kasi nakakita po sila ng himala, pagkatapos nila masaksihan ang mga himala na Kanyang ginawa. People begin to believe Him. But let us look how Jesus responded to those who, by all appearances, seem to be approaching things the right way. Tingnan po natin kung paano hinarap ng Panginoon itong mga taong itong nagpapasimula ng maniwala sa Kanya pagkatapos nilang makita ang mga himalang ginagawa ng Panginoon na para bang tinatanggap ang Panginoon. Sundan niyo po ako. Magbabasa po tayo dito po sa John chapter 2, Juan kapitulo 2 mula po talatang 23 hanggang 25. Ganito po ang pangyayari. Nang siya'y nasa Jerusalem noong pista ng Paskwa, marami ang sumasampalataya sa kanyang pangalan nang makita nila ang mga himala na kanyang ginawa. Subalit hindi nagtiwala si Jesus sa kanila dahil kilala niya ang lahat ng mga tao at hindi niya kailangan ang sinuman para magpatunay tungkol sa tao, sapagkat alam niya kung ano ang niloloob nila. Alam niyo po sa English Bible po ay ganito ang pagkakasabi. Jesus did not commit Himself unto them because He knew all men and He knew what was in them. Alam ng Panginoon kung ano yung nasa mga tao. This is very revealing, ito pong passage na ito. At natuklasan na po ng mga taong naniniwala kay Jesus na si Jesus nga po yung Messiah na ipinangako sa Biblia and they were ready to follow Him. But Jesus didn't commit Himself to them. Ang ipinapakahulugan po ng katagang ito sa Old English way ng pananalita ay
He did not want them to represent Him. Bakit nga kaya? Bakit ayaw ng Panginoon na i-represent siya ng mga taong ito? Alam niyo po, kung ikaw po ay isang leader o nag-a-aspire na maging leader sa isang grupo or kung ito man ay politics, when you see people are accepting you, nagpapasimulang tinatanggap ka na ng mga tao, you will take this as an advantage para sa side mo. But you see, Jesus po ay tinitingnan to ng iba. Jesus sees it differently. Because He knew they would have been doing it out of their own human ability and nature. Kumikilos lamang sila po base sa natural na sitwasyon at walang pangunguna ng Diyos sa kanila. Ang mindset po ni Jesus was so contrary to how we see Him represented today. Tayo po ngayon, we use whatever we can to attract people. Sabi nga po ay, we preach little sermonettes that makes little Christianettes. At wala itong nagiging impact sa ating mundo. Sasabihin natin, well, people are basically good, subalit hindi po ganito ang paraan ng pagtuturo ni Jesus. Let me say this po. Man left to himself is not good. Ang tao kapag sa sarili niya lamang po ay hindi po mabuti. Hindi mabuti ang tao ay dumipende lamang sa kanyang sarili. Tingnan niyo po itong sinabi ni Jeremiah sa chapter 10 verse 23. Sabi niya, alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanilang sarili. Wala sa taong lumalakad ang matuwid ng kaniyang mga hakbang. Sabi po sa English Bible, sa Amplified Version ay ganito, O Lord, I know that the path of life of a man is not in himself. It is not within the limited ability of man, even one at his best, to choose and direct his steps in life. Itinagdag pa po dito ni Jeremiah sa lumang tipan po na mandaraya o masama po ang puso ng tao. Sabi niya po sa Jeremiah chapter 17 verse 9 ay ganito, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang makakaalam kung gaano ito kasama? Sabi po ng Romans chapter 3 verse 2 ay ganito, ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang katotohanan po is that Jesus did not want them representing Him because they needed the Holy Spirit. Kailangan ng tawang banal na Espiritu ang kapangyarihan na ito. Na noon pong nangyari po ito ay hindi pa po dumarating sa kanilang banal na Espiritu. It's been promised to them, but they haven't received it yet. You see, ang Christian life po is not just difficult to live. It is impossible to live without the power of the Holy Spirit. Ang pamumuhay Kristiyano ay hindi lamang mahirap maipamuhay. Imposible itong maipamuhay kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. It is not for man to choose and direct his steps. Sabi po ni Jesus sa John chapter 6 verse 63a, ang sabi po dito, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Hindi ito magagawa ng tao. The ministry of the Holy Spirit is specifically designed to take us beyond the limits of our flesh and help us grow and mature. Ang banal na Espiritu po ay inilaan ng Diyos upang dalhin tayo ng lampas sa kakayanan ng ating mga sarili at tulungan tayong lumago at mag-mature sa buhay Kristiyano. At naunawaan po ito ng mga disciples. After Jesus had been resurrected, nasaksihan po ito ng mga disipulo na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli pagkatapos nilang masaksihan, maunawaan ang pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus, they thought themselves that they are ready to share Jesus to anybody. Napakatapang po nila, gusto na nilang mag-share ng gospel. They had the greatest news the world had ever had. Biruin nyo, ang Panginoon na buhay na muli mula sa kamatayan ay napakaganda pong ipahayag ito at nasaksihan mo. And yet,
sabi po ni Jesus sa kanila, basically ito po ang sabi ni Jesus sa kanila, don't go anywhere. Huwag muna kayong umalis. Don't you tell anyone what you've seen until you receive the power of the Holy Spirit. And that is nearly mind-boggling po para sa atin. But it should be Christ living through you by the power of the Holy Spirit. Madali pong sabihin itong nasaksihan nila na pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoong Yesus. Subalit wala pa po silang kapangyarihan mula sa banal na Espiritu because kailangan na si Kristo ay nabubuhay sa pamamagitan natin sa pagmamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam niyo po, mababasa natin ang account na ito sa Luke chapter 24 verse 46 to 48 and Acts chapter 1 verse 4 to 8. Subalit gusto ko po kayong dalhin sa sulat po ni Lucas sa mga gawa, Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 5. Ganito po ang sabi. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw ay babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu working sa ating mga buhay at kung wala nito, imposible na makapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos ng kamukha ng kay Kristo. Alam niyo po, pag-uusapan po natin itong patuloy, ang topic na ito, i-break ko po ito ngayon. Ang pinipresent ko lamang po sa inyo ay ang pangangailangan nating mga Kristiyano na tayo po ay makalago sa pamumuhay Kristiyano sa tulong po ng banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos sa atin nung siya po ay umakyat sa langit at ngayon ay patuloy na po nating kasama upang tayo ay mag-mature sa ating pamumuhay Kristiyano. We will continue talking on this subject po sa susunod na episode. Kaya abangan po ninyo. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Kami po ay nagsasabi at pansamantalang nagpapaalam. Life is best lived by grace. Shalom!